Welcome back to my YouTube channel mga kabagis. Magandang hapon sa lahat. Ilang araw din tayo hindi nakapag-upload. And again, dito tayo para sagutin yung mga tanong. At shout out kay Gerson Mainit at Lucky Paul Marcos sa mga tanong. So ilan ba dapat daw beses pakainin yung baboy at ilang beses dapat paliguan yung mga baboy para daw makuha ang tamang timbang. So ito yung ating topic mga kabagis this afternoon. Just keep on watching. Please do make sure to subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga kabagis. Kung first time nyo pa lang at napadaan lang kayo sa ating YouTube channel, i-subscribe nyo na yan. At huwag kalimutang i-like at mag-comment after yung panood yung ating mga videos. Thank you so much. Yan, ito na pala yung ating tindahan. Tapos na. Yan, nalagyan ng bubong dyan. No, meron na tayong tindahan mga kabagay. Wala pa masyadong laman kasi wala pang puhunan, no? Pero may bigas na kami. Ito may mga nakasabit na. So yan. So ganyan lang yung aming setup for now kasi wala pang malaki-laking puhunan para bumili, no? Punuin pa natin yan dyan. Nandito sa upuan dyan. So wala pang mga laman. So mag-update lang tayo. So let's proceed no with that question kasi importante din yan na question para ma-achieve natin yung mabigat at malaking baboy sa mabilis na panahon sa loob ng 2 to 3 months, no? Sagutin natin yan. O yan mga kabags, before ko muna sagutin yung tanong at i-explain natin bakit ano yung pakain natin, gaano karami, ilang beses at ilang beses din natin pinapaliguan yung ating mga alagang baboy. So i-shout out ko lang si kabagis na Jeric Estrada. Yan. Shout out sa iyo kabagis. Nandiyan din si kabagis na Jimalin Torres. And shout out kay kabagis na Marian Demo and Jason Lasarte. Yan, shout out sa inyo. And then Marvin Jeric Parayales. Yan din si kabagis na Floresa Rodriguez. Yan, shout out sa inyo. Kabagis na Core PH at Konnichiwa. Yan, thank you so much mga kabagis and shout out sa lahat. So let's proceed with the topic, no, kung gaano ba, ilang beses ba tayo magpakain sa ating mga alagang baboy at gaano ba karami o ilang beses natin paliguan sila. So based sa experience ko mga kabagis, the moment na mag-start na kayo magpaligo sa mga fatteners ninyo, di ba after 15 days yan pa tayo magsimulang magpaligo. And then once mag-start na kayo niyan, sa ganyang edad kasi once a day lang muna, hindi muna unlimited yung paligo natin kasi there will be a possibility na baka malamigan kasi nga maliliit pa sila and then magkaroon ng basang dumi. So once a day lang. At saka i-make sure ninyo mapaliguan ninyo ng once a day kung mainit yung panahon. Pero kung maulan, then that's the time mga kabagis na hindi mo natin paliguan yung mga kakastart lang, no, na mapaliguan ng mga alagang fatteners. So the moment na mag-reach yan sila mga kabagis, so 1 month, which is ongoing sila kumakain ng kanilang starter feeds, di ba? Ang calculation natin is normally 30 days para sa starter feed. So within that stage na kumakain sila ng starter feeds, nag-reach na sila ng 1 month, no? So that's the time na pwede mo nang paliguan na unlimited yung baboy ninyo. So paliguan ninyo sila 3 times a day. Ako normally kasi kung marami mga kabagis, ang mangyari kasi niyan kung marami, from time to time ano sila, mahiga doon sa kanilang dumi, no? Once humiga sila sa kanilang dumi, then mangamoy, no? So I have to clean, and then once while cleaning, so pinapaliguan ko na rin sila. So normally kasi yung kasi sa paglinis ng kulungan ng baboy sa isang araw, once marami, so sabi siya 10, no, na isang kulungan. Ang interval kasi niyan mga kabagis is 2 to 3 hours puno na naman yan ng kanilang dumi. So every 2 to 3 hours pinapaliguan ko sila and nililinisan ko na rin same time. So yun yung setup ko kapag nasa mga
1 month mahigit na yung mga baboy hanggang sa mabenta na sila. So yun sa atin sa paligo. Now sa pakain naman, ang ginagawa ko lately, no, yung 2 months lang na benta natin, once mag-reach na sila ng starter feeds, pwede nyo na lang pakainin nyo sila ng 3 times a day. And then optional na lang yan mga kabagis kung pakainin nyo lang ng snacks. Minsan maganda din mo pakain ng snacks sa gabi. But for me, parang dagdag gastos na siya sa feeds. But para sa akin, almost the same lang din naman yung resulta, no? Kahit walang snacks, basta busog sila palagi sa umaga, tanghali at hapon. When I say busog, so kung hanggang kailan gusto nilang kumain, may make sure ninyo, i-observe niyo yan kung gaano karami pakainin niyo. And then pakainin niyo kung sa saktong sukat na pakain nila. So I will give you an estimate. Normally kapag nasa 1 month na sila, minsan nasa mga 1/2 bawat isa yung maubos every meal. So kung 1/2 every meal, so kung 10 sila, and then 1/2 yung maubos, so nasa mga 5 kilos bawat kain. So sa mga first mga kabagis, sa first few weeks sa pakain nila using starter feeds. So i-observe nyo lang kasi may mga cases talaga na ilang araw lang or isang week, isang linggo, pag after nyan dadami or kailangan kang magdagdag sa sukat ng pakain mo kasi nga you need to make sure na busog sila. Kasi kung kulang yon, so there's a possibility na gutom, and then may mga cases din mga kabagis na hindi nila ma-reach yung gusto nating kilo at bigat kasi nga hindi nila nakuha yung pinaka nila, yung kumbaga pinaka sukat na gusto nilang maubos sa ganyang oras na pakain. So short period of time lang po tayo mga kabagis na magpakain kasi normally 2.5 months binebenta ko na. Ang last few benta ko 2 months and 1 week lang yon. But I will just give you an example kasi common naman talaga is 3.5 months. So yung 3.5 months na yan, before ko sila ibenta mga kabagis sa pakain ko, I have to make sure na nakakain sila ng at least 2 weeks na finisher. But normally kung 2.5 months or 2 months and 1 week lang, hindi na siya necessary, optional na lang. But kung mag-reach tayo ng 3.5 months or 3 months to 3.5 months, before natin ibenta, we have to make sure mapakain natin ng 2 weeks na finisher. And yun yung natin pakain. So yung from starter feeds hanggang sa mag-grower feeds, darating yung punto mga kabagis, yung rami ng maubos ng baboy natin once malaki na talaga sila, na grower stage na rin sila, is 1 kilo bawat meal. 1 kilo yung maubos na bawat kain. So kung 10 sila, so 10 kilo yung dapat ibigay mo bawat pakain. So kung 3 times a day yan, so that's going to be 30 kilos a day, no? Again, this is my way of feeding them kung short period of time lang, no? Kung abutin niyo ng 3.5 months, once magdating na sila sa grower, then depende sa inyo kung mag-stick kayo doon sa 3/4 bawat meal or 1/2 bawat meal. So depende na rin sa inyo yan. But in my observation, talagang aabot yun sa punto mga kabagis na magkakain sila ng 1 kilo bawat meal and in their grower stage na pakain. So yun lang siguro, no? 3 times a day yung pinaka sagot at pinaka practice natin sa ating mga inalagaang fatteners na pakain. And then unlimited na paligo sila once malaki na. But then pag maliit pa, i-make sure ninyo once a day lang paliguan, o kung malamig, wag munang paliguan, ganyan. So i-adjust nyo lang rin mga kabagis. So yun lang siguro yung aking explanation, no, sa sagot regarding sa paligo at pakain sa mga stages nila from pre-starter, starter, grower to finisher. Alright? So yun lang mga kabagis, and thank you so much again for always watching our YouTube channel. Pasensya na kasi minsan lang tayong maka-upload, and baka sooner makuha natin yung ating mga biik, and then that's the time na mag-continuous na tayo daily uploads niyan kasi we have to update you
kung ano yung progress ng ating mga inalagaang fatteners at ano na yung mga pinapakain nila that time. So same with those uploads na ginawa natin before. And again, thank you so much sa lahat.